At eto na nga mga kababayan, medyo umiinit na ang labanan sa politika. Kung matatandaan natin, nagpatutsada si Bongbong Marcos Jr. dito sa mga kandidato ng PDP laban na di umano ay parang nautusan lang or nag-deliver lang daw ng suka, nabigyan na ng COC, di ba? Oo. At kanina, mga kababayan, naganap ang proclamation ng PDP laban at bumuelta ang mga kandidato ng PDP laban. At ito ay kasalukuyang pinag-uusapan sa social media. At ang katanungan nga dito, mga kababayan, kanino ka ba? Sa Team Suka or doon sa Team Sinusuka? 'Di ba? Yun ang problema sa mga kandidato or lalo na sa mga leader na hindi nag-iisip bago magsalita. Okay? Nakakapagsalita sila ng mga bagay-bagay na pupwedeng panlaban sa kanila. Katulad nitong suka, mga kababayan. Medyo mali ata yung napasok na laban ni Bongbong Marcos, mga kababayan. Dahil imbis na magustuhan ang kanyang mga kandidato ng madlang people, abay mukhang kinaiinisan dahil doon sa mga patutsada niya. O, di ba? Ito ang sinasabi natin, mga kababayan. Ito katulad nito, matatalino talaga ang mga taga-PDP laban, mga kababayan. Dahil tingnan mo, nagamit nilang advantage yung sinasabi ng kanilang mga kalaban. Di ba? Katulad ni Pastor Apollo Sikibuloy, yung mga word na nababanggit niya, nagagawa ng kanta. Di ba? Katulad na lang ng heartbeat, tapos katulad na lang ng tatag lang, yan. Katulad ng marami pang ibang mga words na binigkas si Pastor Apollo Sikibuloy na nagawa ng kanta. Samantalang itong PDP laban naman, yung mga salita ng kabila, they are using it to their advantage, 'di ba? Oh, kung ang sabi nga nila, 'di ba, sa filosofiya na kung mahina ka, gamitin mo ang lakas ng kalaban mo para ikaw ay manalo, 'di ba? Oo. Kasi aminin na natin na ang PDP laban ay maliit na ngayon. Maliit na ngayon kasi nag-fly the butterfly na ang mga miyembro diyan doon sa partido ni Marcos. But ang kagandahan dito sa PDP laban, lahat ng kandidato may utak. And they're using the words of the other party to their advantage like the suka, mga kababayan. Ha? Mukhang napasama pa ata ang pagbabanggit ni Marcos Jr. ng suka, mga kababayan. At mukhang lalong nanggalaiti ang taong bayan sa kanyang mga tinuran. At eto na nga ang kasagutan ng mga taga-PDP laban na ito ay nagustuhan ng ating mga kababayan. Dahil hindi naman sila ang nagsimula, sila ay sumasagot lang. So, ibig sabihin mga kababayan, hindi nila kasalanan. Alam nyo kasi, itong mga mayayaman na ito, katulad ni Marcos, ito ata yung mga hindi kumakain ng suka di ba? Parang grabe naman ang panlalait nyo sa mga sa mga maliliit na tao, sa mga ordinaryong Pilipino. Kasi ang suka, malaking bagay yan sa amin, ng mga ordinaryong Pilipino. Magkaroon lang kami ng chicharon at suka, ulam na, 'di ba? Magkaroon lang kami ng suka at lumpia, ulam na. At ang adobo hindi masarap pag walang suka. So bakit parang nilalait mo ang suka? At ito na mga kababayan, bago natin pag-usapan, syempre naman, no? Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At ayun na nga, magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW, mga immigrants sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw po sa inyo lahat. Yan. Oo. At syempre pa, welcome, Attorney Vic Rodriguez sa PDP Laban. Okay. Lalo silang lumalakas dahil matatalino at mga talentado ang mga miyembro or kandidato ng PDP Laban. Oo.
Meron dyan si Pastor Apollo Kibuloy, leader. Okay, leader. Okay. At meron naman dyan si Senator Bato, fighter. Ayan, okay. At ano naman si Jimmy Bondoc, lover. Yun, di ba? Oo. Eh sa kabila, nakakaisip ba sila ng ganyan? Wala. Di ba? At ngayon nga, mga kababayan, napasama na po si Atty. Vic Rodriguez sa PDP Laban. At syempre, oo, siya mismo ang bumanat dito sa patutsada ni Marcos Jr. Ha? Yung patutsada ni Marcos Jr. na suka-suka. O, eto, pakinggan po natin, mga kababayan. Pakinggi. Kanina, sinagot ng mga kandidato yung mga patutsyada ni Pangulong Bongbong Marcos. Mas lumutang pa ang hidwaang Duterte Marcos dahil dito sa Club Filipino na kilalang bulwagan ng maraming pagtitipon ng Liberal Party, idinaos ang event. Hindi raw nila kayang tapatan ng puwersa at makinarya ng Administrasyong Marcos. Kaya ngayon palang nagsagawa ng proclamation rally ang PDP para sa mga pambato nila sa pagkasenador. Siyam na ang kanilang kandidato matapos i-adopt si dating Executive Secretary Vic Rodriguez na ngayon kritiko ng Administrasyong Marcos. Sa paglatag ng mga plataforma, hindi nila pinalampas ang patutsyada ni Pangulong Bongbong Marcos na parang pinag-deliver lang daw ng suka ang ibang kandidato. Napakasakit po pakinggan na kami daw, yung aming team sa PDP, ay parang nagbibinta lang na ng suka, tapos binigyan ng COC. Anong tingin nyo kaya Tony Himlo? Abogado yan! Ang suka ang kalaban ng tanso. Ang suka ang kalaban ng pekeng ginto. Yun. Basta kami, ha? Pastor Kibuloy, ang iboto sa balota. Number 53, ipanalo natin siya. Yeah! Tama ba, mga kababayan, na ang suka ang kalaban ng peking ginto? Totoo, di ba? Oh, biruin mo, naisipan nila yan. Pero totoo naman, ha? Totoo naman, mga kababayan, na pag ikaw, sa palengke nakikita mo yan eh. Yung mga nagbibenta ng mga tubog na ginto, nilalagyan nila ng kunyari may kalamansi para sabihin na hindi nagfi-fade ang ginto, di ba? Makikita mo yan sa mga palengke, yung mga nagbibenta, may tubig, tapos may mga singsing, may mga kuwintas, may mga kung ano-ano pang mga ginto. Pero yung tubog lang yon, okay? Kasi ang tubog na ginto, mga kababayan, kapag binuhusan mo ng suka, nangingitim yun. Oo. So, ang suka ay tunay, literal po yan, ha? Literal po yan na panglaban sa peking ginto. Dahil malalaman mo ang peke o tunay na ginto kapag binuhusan mo ng suka. Yun po ang ibig sabihin ni Atty. Vic Rodriguez. So, ituloy natin. May diploma ho ako at nakapagtapos ako ng kolehiyo. Si Mr. President ba? Si Mr. President ba, medyo questionable pa yung pagtatapos niya sa ibang bansa. Pero itong mga kandidato ng PDP Laban, lahat yan may pinag-aralan. At karamihan dyan, mga abogado. Oo. Diba? At karamihan dyan, meron na napatunayan. Katulad ni Pastor Apollo Kibuloy, si Senator Bato de la Rosa, di ba? Si Senator Bongo, di ba? Malasakit Center. Doon sa kabila, yung leader nila mismo, yung leader nga nila mismo, baka wala pa nagagawa, di ba? O, tuloy natin. Ikaw naman, Atty. Marcoleta. O, ikaw na. Alam natin kung bakit napakataas ng pangunahing bilihin sa ating bansa. Yung hindi kumakain ng suka, hindi nila alam yun. Hindi nila alam. Sapagkat karamihan sa kanila ay involved sa korupsyon. Paktay ka diha. Oo. Paktay kayo diha, involved sa korupsyon. Buti pa ito, gustong labanan ang korupsyon. Pastor Kibuloy, ang iboto sa balota. Number 53, ipanalo natin siya. Number 53 sa balota, di ba? Pero tama yung sinabi ni mukhang may tama yung sinabi ni Atty. Marcoleta. Lahat sila involved sa korupsyon. Tama ho ba yung narinig natin?
So parang sigurado talaga itong si Attorney Congressman Marcoleta. Yon. Okay, syempre nasa kongreso siya eh. 'Di ba? Nasa kongreso. So alam niya yung mga nangyayari diyan sa loob. O sa ikaw ba naman, tatanga-tanga kang kongresista kung hindi mo alam kung anong pinagagawa ng mga kasama mo diyan. Eto si Attorney Marcoleta, hindi mo yan mapaglalala ngayon. Eh si PRRD na nga mismo bumibilib dito kay Marcoleta. Diba? Maliban sa pagbilib niya kay Pastor Apollo Siquibuloy, bumibilib din siya dito kay Congressman Marcoleta. Tuloy mo. Iginit din nila kung bakit silang lahat ay dapat manalo sa harap ng nakabimbing impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Gusto niyo bang matanggal si VP Sara? Ipanalo niyo ang mga senador namin. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang panauhing pandangal sa proclamation rally na idinaos sa Club Filipino sa San Juan City. Okay. So yan po, si PRRD po yung pangunahing papandangal na panauhin. Kung baga nagsalita si PRRD, pag-uusapan natin po yan. At marami na namang binanggit si PRRD doon na talaga namang maguguluntang ang social media, maguguluntang ang mga Pilipino, lalo maguguluntang yung mga kalaban. Pero alam nyo, mga kababayan, totoong-totoo po, medyo nagkamali si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ng kanyang mga binitawang salita. Diba? Ganyan po talaga kasi pagkalutang. So yung hindi mo na pag-iisipan yung sasabihin mo, hindi mo na alam kung makakasira ba to sa'yo o kung makakasira sa mga kandidato mo or pagtatawanan ka ng tao. Hindi niya alam yun. Hindi niya alam yun. Pero medyo nabitin ako doon sa pinanood natin. Wait, at anuhin muna natin. Meron pa dito eh. Sana ba yun? Meron ako ni ito. Panoorin natin itong full statement ni Attorney Vic Rodriguez. Okay? Talaga naman sa pool sila dito, mga kababayan. Imbis na makakuha ng boto, yung mga kandidato ni Bongbong Marcos Jr. ay biglang nagkawalaan dahil doon sa sinabi niya. Alam mo, ito si Bongbong Marcos Jr., ito ang magpapanalo sa PDP laban. At siya rin ang magpapatalo sa kanyang mga kandidato. Kaya nga dapat hayaan mo lang talaga lang yan eh. Hayaan mo lang magsalita para pag nagkamali, lagi namang mali, di ba? Attorney Vic, medyo nabitin ho kami doon sa mga sinabi nyo kanina eh. Tingnan natin, ito, baka may marinig tayo ditong medyo fruitful at kapaki-pakinabang. Okay, tuloy. Proclamation rally, dapat ang ikinikwento mo kung bakit dapat iboto yung mga kandidatong ini-endorse mo. Subalit sinimulan nila sa mali, sa negative campaigning, mabuti na rin yun para masagot natin lahat ng issue na pilit nilang pinagtatakpan, katulad ng korupsyon, yung pagkalat ng illegal na droga, yung patuloy na pagtanggi na sumailalim sa isang open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test. Yan ang mga issue na dapat pag-usapan sa nalalapit na eleksyon. Di ba dapat pag-campaign is walang ganon? Kasi dapat kaibigan mo lahat eh, yung gathering votes. At saka alam mo, pagka Pangulo ka ng bawat Pilipino. Hanggat maaari, hindi ka nakikialam sa campaigning. Hanggat maaari, hindi ikaw ang namumuno at nagsisimula ng negative campaigning, ng name calling. But maganda nga rin yun, sinimulan niya, di sasagutin lang. Patay ka diha, Bongbong Marcos Jr. Mukhang hindi ka titigilan ni Mr. Attorney Vic Rodriguez, Mukhang ang galit ni Attorney Vic Rodriguez sa'yo, hanggang hanggang ulap. Yayariin ka talaga nito. Ewan ko ba. Tuloy mo, Attorney Vic. Ng ating grupo, ang mga Duterte senatorial candidates. Binabasa niya lahat, sir. Kahit ba basahin mo, pag pinagbasa ka ng mali, babasahin mo. Babasahin niya yan pag mali. Kasi hindi naman niya alam kung mali yun o tama. Di ba? Pa rin. Mabuti pa rin yun para pabalik-balik tayo sa issue ng droga, ng yung patuloy na pagtanggi sa mailalim sa drug test, yung maanomalya, immoral, unconstitutional, illegal, at criminal na 2025 budget. Ito pag-usapan natin.
Ayan. Napasama talaga no? Napasama yung team sinusuka. Paktay ka diha. Oo. Alam nyo mga kababayan, eto mukhang nakikita ko landslide ito. Oo. Landslide itong PDP laban mga kababayan dahil wala yung Marcos nila hindi na pinaniniwalaan Oo, paano papaniwalaan yung mga ini-endorse mo kung ikaw mismo hindi ka panipaniwala, 'di ba? Alam mo kanina, coding kasi ako kanina, 'di ba? Nagpark ako doon sa lugar na hindi inaaabot ng coding. At ako ay sumakay sa tawag dito, yung parang Grab, in-drive 'yan, in-drive. Kinausap ko yung yung driver, oo. Nabudol din pala siya. Oh, pinalabas ko lang ng pinalabas yung kanyang sama ng loob. Yung driver ito pinag-uusapan natin. Pinalabas ko ng pinalabas yung yung sama ng loob nitong driver sa gobyerno ni Marcos. Kasi yung driver na yon, mga kababayan, naniwala daw pala sila doon sa mga tagong yaman na makukuha para paunlarin ng Pilipinas, bibigyan ng pera yung mga tao. Ganun mo naniwala siya. Sabi ko, ba't ka naniwala doon? Ba't ka naniniwala doon? Yun nga, sir Oo. But anyway, i-upload ko yan. Okay? Mamaya, pagkatapos nito, mamaya siguro, i-upload natin yung video na yon at makikita nyo kung gaano talaga ka-frustrated itong driver. Kasi nabudol daw siya Pero ngayon, ito muna pag-usapan natin. Attorney Vic, ituloy mo yan. At panatag kami na ang lahat ng kandidato na kasama ko dito sa Duterte senatorial candidates kaya makipag-usap sa taong bayan on issues na talaga namang dapat ay pinag-uusapan. Gagayahin niyo po ba ng laki na yung Duterte senatorial polls yung ganun, negative campaigning? Wala sa amin. Sa kabila, alam mo, malungkot na buhay nating mga Pilipino dahil laganap ang kahirapan, ang kagutuman, ang korupsyon, ang kriminalidad at droga. Ang inflation mataas pa rin. Hindi kailangan ng sambayan ng Pilipino yan. Pag-usapan natin kung paano ninyo patuloy na binubudol ang Pilipino. Pag-usapan natin kung gaano kalaki ang ninanakaw ninyo sa kaban ng ating mga Pilipino. Yan. Paktay ka diha, diretsong-diretso. Pag-usapan natin kung gaano ang ninanakaw nyo sa kaban ng tao. Putang galayan. Diretsong-diretso O sige, ibuga mo na yan. Pag-usapan natin. Team Suka, sir, versus sinusuka. Saan ka doon? Ang suka kalaban ng tanso. Ang suka kalaban ng mga peking ginto. Ang suka ang kalaban ng mga mambubudon. Ay, patay tayo dyan. Ang lupit ni Attorney Vic, Banat na banat, Sapul na sapul. Tusok na tusok, di pa nga natin pinapakita dito yung sinabi ni PRRD, lalo na yun, baka mahulog kayo sa bangko. Pero sa ibang video na natin ilalagay yon. So, pag-usapan muna natin itong katangahan ni Marcos Jr. regarding doon sa mga hate campaigning, negative campaigning niya. Alam nyo mga kababayan, pag ikaw ay nasa administrasyon, na ikaw ang may hawak ng administrasyon, dapat hindi ka nagsasalita ng masasama doon sa kalaban mo. Kasi ikaw ay presidente. Presidente ka, tama yung sinabi ni Attorney Vic Presidente ka ng lahat ng Pilipino. Presidente ka ni Pangulong Duterte, presidente ka ni Attorney Vic, presidente ka ni Senator Bongo, pero presidente ka ng bawat isang Pilipino. So sa ang ginawang ito ni Bongbong Marcos Jr. ay very childish, mga kababayan. Yung parang may umaway sa kanya, gumanti siya. Ay, pinabili ka lang ng suka, naging tumakbo ka ng senador. Parang ganun Parang yung bata na hindi niya nakuha yung gusto niya or natalo siya nung kalaro niya. Ganun ang ranting niya, mga kababayan. Kaya, hindi ko alam kung may boboto dito sa mga kandidato nito kasi wala siya mismo sumisira, mga kababayan. So ito po ay makakaapekto sa kanila, samantalang magiging advantage naman ito sa mga kandidato ng PDP laban. Lalo-lalo na kay Pastor Apollo Siquiboloy kasi si Pastor Apollo Siquiboloy ang talagang pinaka-napuruhan
dito sa pinagagawang ito ng administrasyon ni Marcos. Si Pastor Apollo Kibuloy na tumulong sa kanya, pinahiram ang bus, pinahiram ang helicopter, pinahiram ang mga lugar at kung ano-ano pang mga resources ang itinulong at itinodo ng KOJC at ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero ito lang ang sinukli. Binawi yung prangkisa ng SMNI, pinakulong si Pastor Apollo Kibuloy na wala namang kasalanan. Yun ang problema natin dito, mga kababayan. Kaya sa tingin ko, yung mga tao ay talaga namang hindi na magpapaloko, hindi na magpapabudol at boboto na yan ng matitino ng mga kandidato o etong tinatawag natin na Team Suka. Kasi etong Team Suka, mga kababayan, kung mapapansin nyo, Team Suka, simple-simple, no? Kahit si PRRD dati, simple-simple lang yan. Pag may sona, merienda lang ipapakain yan. Wala pa ata sa 200 ang presyo kada isa. Samantalang sila, mga elitista talaga, 20 million kinain ng mga bisita sa zona. Diba? Yan ang pagkakaiba. So now, mga kababayan, ako sa atin, malaki ang impact nito sa kandidatura ng both sides na magkabilang kampo. Sabi ko nga kanina, makakasira ito sa kampo ni Bongbong Marcos Jr. at makakaganda naman ito sa kampo ng PDP laban. Kaya, Pangulong Bongbong Marcos, araw-araw kang magsalita. Banatan mo ng banatan ang mga kandidato ng PDP laban, banatan mo si Pastor Apollo Kibuloy, banatan mo lahat ng kandidato ng PDP laban para magmumukha kang tanga. Alam nyo, mga kababayan, etong kaso ni Pastor Apollo Kibuloy ay nakasampa na po yan. Nakasampa na yan sa hukuman. Nililitis na nga yan actually. Hindi mo na para dapat gamitin yan pa sa pangangampanya. Kaya lang, wala nga namang alam sa batas. Itong si Bongbong Marcos Jr. at ginagamit yang ang negative campaigning na yan sa pangangampanya. So siguro, ito talaga ang plano nila. Sirain si Pastor Apollo Kibuloy para hindi pa makapagsalita, hindi makapag-mobilize, walang maniwala kay Pastor Apollo Kibuloy, pero nagkamali siya. Mas marami na ngayon ang naniniwala kay Pastor Apollo Kibuloy kaysa sa kanya. Dahil naipapakita natin yung mga nagawa ni Pastor, kung gaano niya inaalagaan ng kanyang religious group, na parang iisa ang galaw nila. Yun ang tunay na unity. Sa KOJC.